Napakahilig talaga sa musika ng Pilipinas, mga kapatid. Biruin mo, tingnan mo to. Ito hindi naman to government funded, mga tol. Hindi rin naman to proyekto ng gobyerno. Ito'y proyekto ng Atin Ito Coalition, no? Magsasagawa sila ng concert, no? Okay lang concert, pero saan nila gagawin? Sa West Philippine Sea, malapit sa Pag-asa Island, mga tol. No? Sabi rito, magdaraos ang Atin Ito Coalition ng concert malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea bilang bahagi ng ikatlong civilian mission. Napaka napaka music lover natin, mga tol. Ito ba may kinalaman sa mga pag-aangkin ng China sa ating soberanya? Ito ba may kinalaman sa ating paggiit ng teritoryo natin dito sa West Philippine Sea? Alamin nating lahat to, mga kapatid, mula rito sa Frontline Pilipinas, mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan, syempre bilang mga Pilipino, huwag mong kalimutan, no? Mag-subscribe kung ikaw ay may pakialam din at gusto mong makibalita dito sa mga nangyayari at nagaganap sa West Philippine Sea. At kung gusto mong makisali sa ating balitaktakan at talakayan, pwede ka magbigay ng komento mo at reaksyon sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Nakatakdang magdaos ng concert malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ang Atin Ito Coalition bilang bahagi ng ikatlong civilian mission. Yan ay kahit Ikatlong civilian mission. ang Atin Ito Coalition bilang bahagi ng ikatlong civilian mission. Yan ay kahit pamuling hinaras kamakailan ng China ang isa nating barko sa Sandy K2. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. What if kaya habang nagsasagawa sila ng concert, biglang nagsidatingan yung mga China Coast Guard? 'Di ba? At sino-sino naman kaya ang kanilang mga musikerong patutugtugin? Kasi syempre concert nga 'di ba? China's Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. BRP Dato Sambay. Nitong Miyerkules, Galit na galit yung nagraradyo, no? nakuna ng panibagong pangharas ng isang Chinese vessel sa BRP Dato Sanday sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Kahit niradyohan na ng Philippine Coast Guard, Sir, regulation. hindi nagpaawat ang barko ng China sa pambobomba ng tubig. Nangyari yan habang nagsasagawa ng Maritime Scientific Research ang B4. Ito ang unang beses na binomba ng tubig ng China ang barko ng Pilipinas sa Sandy K2, na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na di kalayuan mula sa Pag-asa Island. Pero sa hiwalay na video at mga litrato na inilabas ng China, pinalalabas nilang Pilipinas ang iligal na pumasok sa kanilang teritoryo. Wala Napakasinungaling nitong mga to 'Di ba? Sa video ng China, mga tol, ang pinalalabas nila tayo ang illegal na pumasok sa kanilang teritoryo, which is nga kasi yan ay bahagi ng tinatawag nilang 9-dash line o 10-dash line na ngayon, mga tol. 'Di ba? At sa pagkakaalam nila o sa paniniwala nila, 'di ba? Ito ang dapat sundan ng buong mundo. Ito ang dapat kilalanin ng international law. Ito ang dapat kilalanin ng UNCLOS. Kahit ba nakapirma sila doon sa UNCLOS, signatory state sila dyan, mga kapatid. 1982 na ba nakapirma sila dyan at dapat isa sila sa mga sumusunod dyan. At sinasabi ng UNCLOS, mga bansang nakapalibot dito sa may South China Sea, meron kayong tig to 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon nagkakaroon ng overlap, mga kapatid. Pero hindi kailangan pagmulan ng ng mga harassment o kaya pagmulan ng mga sigalot, 'di ba? Pero kakaiba kasi itong China Hindi lang overlap yung kanilang ginagawa, talagang kinikilala kanila yung buong halos 90% ng South China Sea kanila. Kailan lang naman nila sinimulan yun? 1947 lang naman nila o 1941 na lang nila sinimulan. Yung iguhit yun, mga tol. Tapos kahit meron tayong 2016 arbitral ruling, hindi pa rin nila kinikilala yun. 'Di ba? Ang gusto nga nila, mga tol, sila ang kilalanin ng Court of Arbitration. Pinakita pa nga ng China kung paano itaboy ng China Coast Guard ang mga Pilipino sa Sandy K2. Giit pa ng China Coast Guard, itigil na dapat ng Pilipinas ang mga iligal na aktibidad nito. Grabe, no? Itigil na daw natin, mga tol, yung mga illegal na aktibidad natin. Sa madaling salita, mga tol, kung susundan natin yung sinasabi nitong mamang singkit na to, wag na nating i-claim. Etong ating mga kinikilalang teritoryo natin. We urge the Philippine side to immediately cease such violations. Violation saan?
Violation saan? Sa batas nila, sa paniniwala nila. Kasi kung pagbabasehan natin UNCLOS, sila ang nagbabiolate. Kung pagbabasehan natin 2016 arbitral ruling, sila yung gumagawa ng violation. Saan lang tayo nagbabiolate mga kapatid? Sa kanilang gawa-gawang batas mga tol. Ang gusto nga kasi nila, yung batas nila, yun ang dapat sinusunod ng mundo. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Sa international waters, gusto mo batas ng isang bansa makasusunod dyan. Meron na ngang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan, baliwala pa rin sa kanila yon. No? The CCG will continue. Di asahan nating tuloy-tuloy pa rin to. Its law enforcement activities to legally safeguard China's sovereignty and rights in waters under the country's jurisdiction. Dahil nga sa kanilang iginigiit yung kanilang karapatan, para sa kanila, ito ay law enforcement activities. Diba? Tayo ang nandoon sa legal, pero hindi natin maisagawa yung law enforcement activities na yan, mga tol. Na dapat tayo ang nagpapalaya sa kanila eh. Yun ang masakit dun. Dahil hindi daw sila titigil na bantayan ang kanilang soberanya. Pero may buwelta dyan ng BFAR. At kita-kita natin kung sino ang responsable rito, sino ang nagsasagawa ng hindi sibilisadong aksyon ayon sa panuntunan ng international law. Sila yung walang karapatan na magsagawa ng mga gawain nila at lalo pa na gumawa ng aksyon na maaring makapagdulot ng banta sa buhay ng mga tauhan natin. Hindi Tagal na nilang ginagawa yan eh. Kahit yung ibang bansa, sanay na eh. rin daw ito ang unang beses na hinaras ng China ang barko ng Pilipinas. Sa tindingan ng water cannon, napinsala ang smokestack at port bow ng BRP Dato Sanday. Patuloy pang ina-assess ang lawak ng pinsala sa barko. Kasi itong mga barko natin, hindi naman yan basta-basta yung mga niyan. So thousands to maybe a million of pesos. Nanindigan ng Pero mo kung gano'ng kalaki, no? Laking halaga, mga tol. ng BFAR na magpapatuloy pa rin ang kanilang scientific research missions. Sa kabila niyan, tutuloy na tuloy naman ang civilian mission ng ating ito coalition kung saan magdarao sila ng peace and solidarity concert bukas. Peace and Solidarity Concert, no? Tuloy na yan kahit na andyan nga ang China nakabantay at kahit na ang BFAR ay winater cannon nila. Sana yung mga magko-concert, wag kayong i-water cannon, no? So kailangan meron tayong mga barko na magbabantay sa kanila, mga tol. We will keep asserting our rights. We'll find some way to live together. Pero wag naman kayo maging bully. Bukod sa Pinoy artists, may ilang international artists din mula Malaysia. Wow, talaga may mga international artist. Sino kaya mga manonood, no? Mga isda doon. Hindi, siguro may mga yan. May mga nakasakay din sa bangka na manonood dyan, mga tol. Diba? Hindi natin alam kung paano nila isasakatuparan yan, pero tingnan natin. Indonesia, Japan at Korea nakasama sa concert. Nice. Paniniguro ng grupo, may inihanda silang contingency measures para sa aktibidad. Naka-standby rin daw ang Philippine Coast Guard sakaling magkatensyon. Nagbabalita mula sa frontline, JC Coast. So sana magtagumpay, no, itong concert na to, mga tol, at least magpapakita rin yan sa ating mga kababayan na kailangan talaga natin magkaisa, mga tol eh. 'Di ba? Itong atin coalition, mga kapatid. Hindi sila government funded o hindi sila ng gobyerno proyekto. Ito'y civilian, kaya nga sabi civilian 'di ba? Pero mga kapatid, ipinapakita rito sa ikatlong civilian mission na to kung gaano sila ka-willing, no, ibigay ang kanilang mga sarili para ipakita sa ating buong bansa o sa ating mga Pilipino na atin ito, ipaglaban natin yan. Kaya nga doon pa lang sa pangalan nila, atin ito, coalition 'di ba? So sana tayo mga Pilipino, yan din ang itatak natin sa isip natin, no? Wag tayong papayag, mga tol, na madadala tayo ng mga naratibo na sinasabi ng China na tayo ang nagsisimula ng gulo, tayo ang pumapasok sa nagba-violate ng mga batas diyan, tayo ang nagpo-provoke sa kanila, tayo gumagawa ng gulo, mga tol. Wag tayong papayag na maniwala tayo sa mga ganong naratibo nila. Atin yan eh. Naayon yan sa batas, naayon yan sa international law, saka hindi natin inimbento yan. Mga tol, hindi natin inimbento yan. Yan ay may basbas ng batas, international law.
Diba? At hindi lang tayo ang merong ang merong exclusive economic zone. Maging sila yung ibang bansa, mga tol, meron ding exclusive economic zone. Kahit ang China, meron din silang 200 exclusive economic zone eh. Kaso nga lang, hindi sapat sa kanila yon. Kaya ang gusto nila, angkinin na yung buo. Kaya nga sila nabansag ang land grabbing dragon eh, di ba? Kasi hindi lang naman sila sa dagat nang aangkin eh. Pati sa mga boundaries ng ibang mga bansa, inaagawan nila eh. O di ba doon nga sa isang lupain ng India, pinalitan na nila ng Chinese name. Ganon sila kagahaman, mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.